mundong tuwal na pasimulan, nagsayawan na mga bola. Halina, gilibo, sumama ka sa akin. Magandang araw sa inyong lahat. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang buhay ng isa sa pinakasikat na komedyante sa kasaysayan ng Pilipinas, si Bentot. Samahan niyo kami sa pagtalakay sa buhay at mga pinagdaanan ni Bentot dito sa Pinoy Wisdom. Si Bentot, na may tunay na pangalan na Arturo Vergara Medina, ay isinilang noong Mayo 1928 sa Maynila. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at maagang nahasa sa pag-arte at pagpapatawa. Bilang isang bata, madalas siyang kasali sa mga palaro at palabas sa kanilang komunidad kung saan nakita ang kanyang natural na talento sa pagpapatawa at pag-arte. Sa pagsapit ng kanyang kabataan, nagsimula siyang maghanap ng mga oportunidad sa industriya ng aliwan. Noong dekada 40, sumali siya sa mga palatuntunan sa radyo na nooy pangunahing anyo ng aliwan sa Pilipinas. Dito siya unang napansin dahil sa kanyang natatanging boses at estilo ng pagpapatawa. Ang kanyang karakter na Bentot ay naging paborito ng mga tagapakinig at hindi nagtagal, lumipat siya mula sa radyo patungong pelikula. Ang dekada 50 at 70 ang naging panahon ng kasikatan ni Bentot. Naging bahagi siya ng maraming pelikulang komedya na sumikat sa takilya. Ang kanyang tambalan kay Chiquito, isa pang sikat na komedyante, ay nagbigay daan sa maraming matagumpay na pelikula. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi rin nakaligtas si Bentot sa mga kontrobersya. Isa sa pinaka-pinagtalunan ay ang kanyang pakikilahok sa mga pampulitikang kampanya. Naging malapit siya sa ilang kilalang politiko na nagbunsod ng mga espekulasyon na ginagamit niya ang kanyang kasikatan para sa sariling kapakanan. Gayunpaman, sa kabila ng mga batikos, nanatili siyang mahal ng publiko dahil sa kanyang likas na kakayahang magpatawa. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nawala sa limelight si Bentot. Dumating ang mga bagong mukha sa industriya at unti-unting lumamlam ang kanyang bituin. Subalit, noong dekada 80, nagkaroon siya ng pagkakataong makabalik sa showbiz. Noong Abril 1986, pumanaw si Bentot sa edad na 58. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng lungkot sa kanyang mga tagahanga at sa industriya ng showbiz. Maraming nagbigay pugay sa kanya at kinilala siya bilang isa sa mga haligi ng komedya sa Pilipinas, at diyan nagtatapos ang kwento ng buhay ni Bentot, isang tunay na alamat ng komedya. Sana'y naibigan ninyo ang ating munting pagbabalik tanaw sa kanyang makulay na buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na episodes. Maraming salamat at hanggang sa muli. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.